What's up mga guro at mga mag-aaral? Welcome sa ating bagong General Science lesson. Kumuli ang inyong online teacher, Sir Franco. Today, we'll explore environmental water challenges and sustainable solutions. Malalaman natin kung paano naapektuhan ng alat, dumi at kakulangan ng tubig ang ating kapaligiran at kung paano tayo makakatulong sa pagresolba nito. Sa dulo ng lesson, maipapaliwanag ninyo kung paano nakakaapekto ang saltwater intrusion at wastewater sa mga ecosystem at makakaisip din kayo ng mga makabagong solusyon para mapangalagaan ang ating tubig. Simulan natin sa simpleng observation. Tignan ninyo ang dalawang garapon. Mga teachers, prepare nyo lang ito at dalhin sa school. Isa malinaw, isa ay marumi. Alin sa tingin ninyo ang mas may kayang magpanatili ng buhay at bakit kaya? Dito magsisimula ang ating pag-ugnawa sa mga environmental water challenges. Alam nyo ba na halos 97% ng tubig sa mundo ay tubig alat? Ibig sabihin, sobrang liit lang ng porsyento ng tubig na pwedeng inumin o gamitin sa agrikultura. Kapag nasira pa ito dahil sa polusyon, lalong nababawasan ang ating mapagkukunan. Sa Pilipinas nga, malaking problema ang kulangan at polusyon ng tubig. Alam nyo ba na sa Bulacan at Pampanga, pumapasok na ang alat sa mga poso dahil sa saltwater intrusion? Sa Manila Bay naman, sobrang dumi na ng tubig dahil walang kontrol sa wastewater. Gagawa ngayon tayo ng eco-experiment. Magdala ng 3 uri ng tubig mula sa gripo, ulan, at kanal o sapa. Tingnan ninyo ang kulay at amuyin kung ano ang amoy at ang linaw ng tubig. Makikita ninyo agad kung alin ang mas malinis o mas kontaminado. Ilagay ang inyong mga observation sa table na ito. Pagkatapos, pag-usapan natin kung saan galing ang mga impurities at ano ang epekto nito sa mga organismo sa tubig. Ang mga pangunahing hamon sa ating tubig ay kakulangan, polusyon, pagbabago ng klima at saltwater intrusion. Lahat ng mga ito ay may domino effect sa mga hayop, halaman at syempre sa ating mga tao. Ano nga ba ang saltwater intrusion? Ang saltwater intrusion ay ang pagpasok ng alat o tubig alat mula sa dagat sa mga freshwater sources. Nangyayari ito kapag sobra na ang pagkuha ng tubig sa ilalim ng lupa o kapag tumataas ang level ng dagat. Dahil dito, nagiging maalat ang dating malinis na tubig. Halimbawa, sa Bulacan at Pampanga na nabanggit ko na kanina, maraming palayan ang naapektuhan ng tubig alat. Nagiging puti ang lupa at hindi na tumutubo ng maayos ang mga halaman. Isang malinaw na halimbawa ito ng epekto ng saltwater intrusion. Ang wastewater ay galing naman sa mga bahay, pabrika at sakahan. Kapag diretso itong tinatapon sa ilog, nagdudulot ito ng tinatawag nating eutrophication o ang sobrang dami ng nutrients na pumapatay ng mga isda at iba pang organismo. Naalala niyo ba ang Boracay Rehabilitation noong 2018? Ipinasara ito para ayusin ang sewage system at linisin ang dagat. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumalik ang linaw ng tubig at lumago ulit ang mga corals. Pag nasosobrahan ng alat o polusyon, maraming species ang namamatay o lumilipat. Nasisira rin ang balanse ng food chain at ang mga tirahan gaya ng coral reefs at mangroves. Ang Manila Bay ay dating simbolo ng polusyon, pero noong 2019, sinimulan ang massive clean-up program sa Manila Bay. Unti-unting bumuti ang kalidad ng tubig, patunay na posible ang pagbabago kapag nagtutulungan. Ngayon, subukan nating magdisenyo ng sarili nating filter design challenge. Gumamit ng buhangin, bato,
uling at iba pang plastic bottle para makagawa ng simpleng filter na pwedeng maglinis ng maruming tubig. Paano nga ba gumagana ang filtration? Ang simpleng filter ay gumagamit ng tatlong proseso. Mechanical, kung saan tinatrap nito ang solid; adsorption, kung saan na-absorb ang mga chemicals; and biological filtration, parang ang mga microbes ay bine-breakdown ang mga waste materials na pumapasok sa mga tubig. Parang mini version ito ng ginagamit sa wastewater treatment plants. Check nga natin ang iyong pag-unawa sa ating aralin. Sagutin ang mga tanong na ito para makita kung malinaw na sa inyo ang mga pangunahing konsepto ng ating lesson. Upang maiwasan ang mga problema sa tubig, kailangan natin ng mga sustainable solutions. Ang pagtatanim ng mga mangrove, paggamit ng rainwater, at tamang treatment ng wastewater ay ilan lamang sa mga paraan. Pwede rin tayong gumamit ng mga engineering innovations. May mga bagong teknolohiya rin gaya ng solar desalination at biocar filters na tumutulong sa pagkakaroon ng malinis na tubig kahit sa mga lugar na kulang dito. Para naman sa performance test ng mga bata, kailangan nilang gumawa ng poster o model na pinamagatang Water Resilience for Our Community. Ipakita ang sanhi, epekto at solusyon sa mga water problem sa inyong lugar. Mag-reflect tayo sa ating aralin. Ano ang bago mong natutuhan tungkol sa tubig at ecosystem? Ano mo magagamit ang kaalamang ito sa inyong tahanan o paaralan? Let's protect every drop of life. Salamat sa panonood, class. Tandaan, sa bawat patak ng tubig ay buhay. Let's protect every drop and continue learning how science can make a difference. #water sustainability, #science for all. Maraming salamat sa development team ng Lesson Exemplar kung saan ibinase ang ilang parte ng lesson na ito. Muli, ako ang inyong online teacher, Sir Franco. Maraming salamat sa inyong panonood.